Yeah. 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 I hope na nag-take kayo ng attention sa coin na ito na pinakita ko po sa intro. Dahil sa review na ito or sa episode na ito na i-content ko ngayon, ito ay malaking error. Di ko alam kung error ba ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas o di kaya human error. Pero ipakita ko po sa inyo ito closely maya-maya lamang. Kaya manatili po kayong manood hanggang dulo dito sa Vertusio. Ngayon mga ka-Vertusio ay sukli lang po sa akin. Ito ay 10 piso. Lumang 10 piso. Ito ay may series na 2003. Kung titignan mo siya ng baliwala lang, parang walang mali talaga dito. Wala talaga siyang problema kasi intact pa rin siya. Same na same. Pero kung tignan mo ito into detail, makikita po ninyo na baligtad po ang frame po nito. There is a great error po sa coin na ito. Hindi ko alam kung ito ay human error or naging error ito galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Papakita ko po sa inyo closely. Eto na. Itong coin na hawak ko mga ka-Vertusio, as you can see, hindi na po siya flawless. Ayan, ang dami na po niyang sakit sa mata tignan. Ayan. Nonetheless, intact pa rin siya. Kompleto pa rin yung character. Nandyan yung 10 piso. Nandito pa rin yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Nandyan yung 1993. Dito naman sa harap, makikita po natin ang Republika ng Pilipinas. Tapos yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pati yung year. Andyan. So, kompleto pa rin yan. Kompleto pa rin yan. At kung tignan po natin siya ng parang baliwala lang, wala naman talagang problema as you can see. Intact pa rin siya. 10 piso. Yeah. Now, proceed tayo sa error ng coin na ito na sinasabi ko nga po sa inyo. Oh, look closely. Ito ay ang harap na part ng coin. Nandito po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see po, ang dapat po na nandito sa ibaba ay 1993. Yan po yung taon, kung hindi ako nagkakamali, na natatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas as a worldwide currency author ng Pilipinas, syempre. Pero, hindi po 1993 ang nakikita po ninyo sa harap. Bagkos, yan po yung date of issuance or yung series date. Instead na 1993, ang nakalagay po dyan, look closely po, it's 2003 or 2003. Which is, sa likod dapat yan. 'Di ba? Kasi ito ay yung logo. Dito dapat ay 1993. Ito kasi yung harap ng coin. Ngayon, tignan naman natin ang sa likod. As we expect, andito po yung mga characters. Sila Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At yung 10 pesos. So, syempre, ang makikita po natin dapat dito sa ibaba ay ang date of issuance o yung series date. Pero, look closely. Ang nakalagay po dito ay
1993, which is ito dapat yung harap. Ito dapat yung harap, di ba? Bangko Sentral ng Pilipinas, tapos nandito dapat yung logo ng Bangko Sentral. Ngunit nangyari yan dito sa likod. Itong Republika ng Pilipinas, tapos yung date of issuance ay dapat nasa likod po ito. So, sa madaling wika, ang error ng coin na ito ay baligtad po ang frame. Look closely, baligtad po ang frame po nito. Kung ito po yung harap, dapat ang nakalagay dito ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos 1993 kasi nandito yung logo. Pero dito yan sa likod nangyari. So itong character nila dapat ay dito dapat yung date of issuance na 2003. So yun po ang error ng coin na ito. Very rare to ito na mangyari. Hindi ko alam kung human error ba ito or ito ay error ng pag-issue mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang malaking issue or question po ngayon, hindi pala issue, ang malaking question po dito ngayon, may value po ba ito? Mabibili, pwede pa rin ba natin itong gamitin sa pagbili ng pagkain or anything na worth 10 piso? Ang sagot ay yes. Yes naman. Kasi kung hindi po ito natin i-close attention, wala naman problema talaga sa coin na ito. Intact as usual. At hindi ko alam kung ilan pa sa amin ang may hawak ng gantong klase ng coin. Sa mga gusto pong bumili po nito, message nyo lang ako. Willing po akong ibigay ito sa inyo. I mean, ibenta sa inyo. Error coin, 10 piso. Ang error po sa coin na ito ay baligtad po yung frame. Yes, hindi po siya spotless, hindi na siya maganda tignan. Pero ang tignan nyo na lang ng maigi dito ay baligtad po yung frame. Yun po ang error sa coin na ito. Again mga ka-Virtusio, hindi ko po alam kung ang error na ito ay natural lang, galing Bangko Sentral ng Pilipinas nung nirelease po ito, or human error. O ibig sabihin, minali ng tao ang error na ito. Pero hindi po kasi siya maluwag. As you can see po, very intact po siya. Hindi po siya maluwag na pwede nating tanggalin at baligtarin. Hindi po. Very intact talaga siya. At wala rin akong nilagay dito na pandikit. Itong sinasabi ko ay disclaimer lang. Hindi po ito defensive act. Ayan. Kasi gusto ko lang pong sabihin sa inyo na intact po talaga siya. At wala po akong ginawa sa coin na ito. Sadyang nakuha ko lang po ito galing sa sukli. So, ang gagawin ko dito ay ilagay ko na lang po ito dito sa my coin holder para ma-lessen pa ang impurities na mapunta po dito at ma-preserve pa rin siya. At syempre, kapag gusto po itong bilhin, maghihintay po ito ng buyer. Mga coins. Nagbebenta din po ng mga coins kung gusto nyo pong tignan yung mga collection na meron po ako. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para magiging updated po kayo sa next na review ko regarding coins. Meron pa akong 3. May 3 pa akong kasunod na gagawan din ng episode. So, abangan nyo po yan sa mga next episode natin dito sa Virtusio.